August 27, at ang scripture natin sa araw na ito ay galing po sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. The secret things belongs to the Lord of our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Maligayang araw sa inyong lahat. Naway bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Ako po si Elron John M. Lumbang at ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin natin paksa o inaanyayan ko kayong lahat na samahan ako na talakayin itong paksa na ito tungkol sa paano malalaman ang kalooban ng Diyos at ano ang revealed will of God. Simulan na po natin ano ang revealed will. Ang konsepto po natin ay revealed will of God refers to what He has made known to humanity through His Word, showing what He commands, desires, and delights in, unlike His secret will, which is hidden in His eternal counsel. The revealed will is clear, binding, and meant for our obedience. So, God's revealed will is expressed in law and fulfilled in Christ, guiding believers in holiness and service, not as a means of earning salvation, but as the grateful response of the redeemed. Okay? Talakayin po natin, or rather, dumako po tayo agad sa ating mga teachings na una, God has revealed everything we need to know. And pangalawa, God's plans spans from creation to new creation. God has a specific and unique plan for you. Pinakahuli nating teaching. So, daanan po natin ito. Una, God has revealed everything we need to know. Ano ba yung pruweba nito na God has revealed everything we need to know? It is the Bible. No? Wala nang bagong revelation, wala nang bagong kailangang malaman, wala nang bagong propeta na magsasalita upang maging representatibo o kinatawan ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Noon, kailangan po yun dahil hindi po nare-reveal lahat. Not everything has been said and is still being revealed at that time. At ngayon, pagkatapos ni Jesucristo, pagkatapos na binigay ang Diyos natin si Jesucristo at doon namatay siya sa krus ng Kalbaryo, doon nabuo na lahat ng prophecies, dahil si Jesucristo ay naging Mesaya. Siya naging tagapagligtas at ating hari sa ating buhay. Sa ganun, wala nang kailangan idagdag dahil ang lahat ng propesiya ay tungkol sa pagdating ng Panginoon at ang kanyang gagawin sa mundong ito. No? Na-reveal na po lahat ng kailangan malaman sa Biblia. Ang kailangan na lang natin gawin ay sundin. Hindi natin kailangan tanungin ang Panginoon paano dapat gawin ko at marinig ang kanyang tinig o boses. At sa ganun, yung mga naniniwala na kailangan pa nilang marinig yung boses ng Panginoon, kailangan pa nilang ng propeta, hindi po iyon biblically sabihin natin, hindi na yan kailangan sa panahon ngayon. Very immature. Kailangan ka pang utusin ng Panginoon na tulungan ng ibang tao na imbis na basahin mo ang salita kung saan sinulit niya upang lahat ng tao sa kahit anumang dako na mundo, pati rin na rin panahon, ay makakaisa sa kanyang mga sinasabi, kanyang kalooban. At tayo bilang mga tao dapat sinusundan natin ang salita, inaalam natin, dahil in-reveal na lahat, kailangan na lang alamin. No? Kailangan na lang sipatin, kailangan na lang palalimin ang ating sarili sa kanyang kalooban. Sunod, God plans span from creation to new creation. Yung creation, yung start of the world, beginning of man, hanggang sa new creation na yan tayo bilang mga bagong tao sa pamamagitan ng Jesucristo na binalutan tayo ng kanyang dugo at naging bago tayong organism at pati na rin creature in the eyes of God. Hindi na tayo yung kagaya ng nakaraan, kundi bago na tayo. Pati na rin the new creation in this world, our bodies, all those. Yung plano niya bago pa tayo nagawa, bago tayo nalikha, at hanggang sa tuluyang mawalay o sabihin natin maudlot ang existence. No? Ang plano ng Panginoon at ng Diyos natin ay simula sa una hanggang sa bago, hanggang sa kahit kailanman. Planado po itong lahat. No? God's plan span from creation to new creation. So everything that needs to be revealed is already revealed. You don't need to know when will the universe end. You don't need to know how many hair strands are on your head. He knows, pero hindi mo na kailangan yun. Hindi yun yung pinaka punto ng Biblia. Pangatlo, God has a specific and unique plan for you. Bawat isa po sa atin meron specific o particular na plano ang Panginoon na ayon sa kalooban niya. Kaya pansinin mo, lahat tayo may iba't iba o may variasyon pagdating sa ating mga talento at kakayahan.
hindi tayo pare-parehas, pati na rin sa ating pagwawangis o ating mukha, itsura, even physical capability, skills. Lahat po tayo, meron tayong specialization, pati na rin minsan um, multiple ito, minsan isa lang, minsan wala. Pero kahit sa ganun, meron pa ring specific purpose kang pwedeng iserve sa Panginoon at kailangan mo na lang alamin. Kaya, sabihin natin, have faith in God in the sense na yung plano mo ay yung buhay mo ay may plano. At ayun sa kaloob, ayun ay nasa kalooban ng Panginoon. Hindi mo pa alam sa ngayon, baka, baka nandun na pala sa paligid mo, nangyayari na pala sa iyo, at hindi mo alam. Kaya muli, sana meron po kayo napulot na aral at meron kayong natutuhan sa aking tinalakay ngayon. Ayun lamang at mabuhay at sana magkita tayo muli.